Balita naman po sa lalawigan. Napalutang na ulit ang lumubog na oil tanker na nagdulot nga ng oil spill sa Mariveles, Bataan. Ngayong naihaw na nga ang MTKR Jason Bradley, malaking tulong ito sa pag-usad ng investigasyon. Sa pamamagitan ng oil samples na nakuha sa barko, malalaman kung may marking ito at kung dumaan sa tamang proseso sa customs at kung nagbayad ng buwis. Matatandang noong July 26 nang lumubog ang nasabing oil tanker. Samantala po naman, muli po namang nagbuga ng makapal na puting usok ang Bulkang Taal sa Batangas. Sa kuha po ng FIVOLS kahapon ng tanghali, makikitang umabot ng halos 8,000 talampakan ang taas na ibinugang usok ng bulkan. At ayon sa FIVOLS, phreatic eruption po ang tawag doon. Ito'y nangyayari tuwing nagpapasabog ng usok o steam ang bulkan. Nangyayari yan at ito po'y nangyari daw noong Miyerkules. Bukod dyan, nakapagtala rin po ng 2 volcanic earthquake sa Taal sa mga nakalipas na mga araw. Sa kabila nito'y nanatili po namang alert level 1 ang Bulkang Taal. Patay na ng matagpuan ng isang estudyante sa Lingayen, Pangasinan. Sa dalampasigan na bahagi ng barangay poblasyon, nakitang sinasabing labi ng estudyanteng si Evelyn Salting. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nakadiskubre sa bangkay habang naglalakad sa lugar. Hawak na ng mga pulis ang nobyo ng biktima na umano'y huling kasama nito. Patuloy namang inaalam ang pagkamatay ng estudyante. Sa ilang pang mga balita, bali-bali ang buto sa balikat ng isang angkas ng motorsiklo sa Santa Rosa, Laguna. Nakaladkad siya ng driver ng isang luxury car na nakagitgitan daw sa kalsada. Pasado po alas 4:30 noong Miyerkules nang magkagitgitan ang motorsiklo at ang sinasabing kotse. Bumaba ang mga sakay ng motorsiklo para kausapin ang driver pero bago po humakalapit ay biglang humarurot ang kotse at nakaladkad pa ang angkas na babae. Dahil nga po sa nag-viral, natuntun na ng mga otoridad ang driver ng naturang sasakyan. Nakipag-areglo daw po ito at nangakong siya ang magpapagamot sa gastusin ng mga nakaladkad na biktima. Sino yun? Oo, alam niyo, mahirap. Grabe po yan. Mahirap din kasi dyan, girl, yung yung kapag nadala ka ng iyong damdamin, no? Minsan kasi what's the point, no? Kung sakasakali na kung hindi kayo nagkasagian, what's the point rin na makikipagsigawan ka pa, di ba? Oo. Maraming umiinit ang ulo dahil sa tindi pa rin ng traffic dito sa bansa natin. Oo, Kaya tsaka, mahabang pasensya po mga kapatid. Tsaka minsan din yung ating anger management. Nakita mo yung isang basketball player, nakita mo yun. Ayun na nga ang sinasabi. Literal na naging shooting guard. Ha? Literal. Oo nga. No? Di ba? Shooting guard ang pwesto noon. Yun, nagpaputok ng baril, hindi ba? Samantala mga kapatid, sa iba pang mga balita, disgrasya ang inabot ng 50 estudyante at guro. Nadadalo lang sana sa isang intramural sa Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya. Papunta sana ng Abuyo National High School ang grupo nang tumawid sa isang hanging bridge. Pero sa gitna ng pagtawid, biglang bumigay ang tulay. Naglanding ang mga biktima sa mababaw na bahagi ng tubig na puro bato at buhangin. Isinugod sa iba't ibang ospital ang mga nasugatan. Ayon sa mga pulis, luma na ang hanging bridge at hindi kinaya ang sabay-sabay na pagtawid ng biktima. Aray ko po. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.